Maligayang umaga po ngayon sa pagpasok sa atin ng February 11, 2024. Naririto po muli ang aking mga araw-araw na ginagampanan na hindi ko kaya ipaliwanag tungkol sa kagalingan. Ang tangi ko pong masasabi sa inyo, kapag kayo may paniniwala, pwede niyo po akong hanapin. Makasusubaybay po ako sa inyo. Kaya anuman po ang inyong karamdaman, may kaganapan po, may katanungan, may kasagutan. Kaya naririto po ang aking isang pasyente na taga-Bustos, na siya po ay nilinis ko. Tapos mga anak kinabako, heto po ang nakukong bakterya sa kanyang loob ng tiyan. Kaya po, kaya po kung sakali man na ako ay naririto, na ako'y dadayuhin nyo, basta po kumpleto kayo ng gamit, nakalaan po ako na alisin ang bakterya sa loob, lalo-lalo na po ang diabetes, lalo na po sa myoma. Ito po ay bakterya lamang, lalo-lalo na po sa mga tumataas ang dugo, uric acid, at saka po yung mga colon at sa iyan. Ang umagang ito po ay kaganda para sa mamamayang Pilipino, na ang aking gagawin ay langis po at paniniwala. Kaya po ang langis na ito, mulit-mulit kong binabalikan sa inyo na ibinabalita na huwag po kayong manghihinawa. Kasi marami po akong na-encounter sa ngayon, ang lahat po na ito ay bakterya lang. Kaya ipagbibiling ko po sa inyo na sa loob po ng minidation ng katawan, wala pong tubong-tubong bukol. Ang tumutubo pong bukol doon, yung pong bakterya na ipaghalimbawa mo po sa matres, nagkakaroon po ng sagabal ang lining. Kapag po nagkaroon ng sagabal ang lining, doon po dinudugo ang isang babae. Kaya kung ano man po ang inyong katanungan, tignan nyo po lahat at ayusin nyo. Pero ang pinaka-number 1 ko po sasabihin sa inyo, kapag po cancer na ang pag-uusapan, naririto po yun at nakatimo na po sa left ng inyong balakang. Kasi ito po ang tiyan natin. Naririto po sa loob na yun ang lahat ng bakterya na naipon. Ang ibig ko po sabihin, tayo po araw-araw kumakain, araw-araw kung sa sasakyan ay nagagasolina, naiipon po yun, na para perang naiipon. Ngayon, kung kayo po may karamdaman, huwag po kayo makatubili. Basta po ang number 1 ko sasabihin sa inyo, huwag po kayong magpabaya sa pag-inom ng langis at hindi po makasasama ito na langis na inumin nyo. Pero ang inom po ng langis, 5, 4, 3, 6, and 7. Depende po sa kakayanan, sa laki ng katawan, at kung ano ang karamdaman. Kaya po ngayong umaga, sumasalubong po ako sa inyo ng isang maligayang umaga sa dapat po'y mahawa ng ating buhay. Kasi po, meron akong paalala sa inyo na tayo po pala na nabubuhay sa ibabaw ng mundo, maraming pag-iingatan. Ngayon, bilang ako po'y naupo dito sa araw ng linggo, ang una ko pong gagawin sa mga worker na namamasada, sa mga driver, sa mga may bako, sa mga tungkol po doon sa halimbawa mo, may magpapapakyo sa inyo, huwag po kayo mabibiligan sa konting pera at mabilis na kita. Uusisain mo na po nyo ang isang bagay. O, lalo naman po sa aking gamutan. Ikukumpara ko po sa inyo. Ang tao po nagpupunta dito, puro po pinagdaanan ng hospital kung ano-ano. Ang akin pong panggagamot, puro po nasa huling sandali na po ng buhay. Ibig ko po sabihin, ayaw nila magpa-opera, meron silang nararamdaman, dito po nila dinadala. Kaya po, ang tangi kong masasabi sa inyo, bago po kayo pumasok sa akin, ako na po ang magkukwento sa inyo, bago po kayo pumasok sa akin, nililinis ko po kung ano yan, kung ano yan, kung ano yan, kung ano yan. Kung dapat bumalik, pinababalik ko. Kung hindi naman po dapat bumalik, hindi ko na pinababalik. At kung hindi naman po dapat hipuin, hindi ko po ginagamot. Hindi ko po pinakikialaman. Kaya po, ang lahat ng taong nagpapunta sa akin, lahat po nito, di po fair. Kaya nga po, sumisigaw ako sa mga mamayang Pilipino na hindi po masama ang maliwanag na papel ang pag-uusapan. Kasi kahit saan po magdaan, sa barangay, sa justice, puro po papel ang nangungusap. Hindi po pwede yung pugak-pugak-pugak. Alam maliwanag. At saka po, pag hindi kinakausap, hindi dapat so-social. Kung sino, walid po, may isang gusto na nagkaganap sa pamilya. Hindi po dapat pangisawsaw ang mga anak. Kinakailangan po, kung sino lang ang kausap, yan lamang po ang magpapaliwanag. At kung ang tao naman sasagot, magpapasintabi po at hihingi ng paumanhina, siya na may magpapaliwanag. Ito po ay isang magandang halimbawa ang aking sinasabi sa inyo para maintindihan nyo. Para po maiwasan natin ang hinanakit, hinagpis. Ganon din po naman sa mga asawa natin. Hindi po natin kaya itong mga pasanurin. Kasi itanong niyo sa akin kung bakit. May kanya-kanya pong pagsilang yan. May kanya-kanya panindigan. Kaya po ang lagi niyong dadasalin lagi tayong mapunta sa liwanag ng daan ng buhay at landas tungkol sa Panginoon.
Magandang umaga po. Kapraso lang po ang aking pagpe-Facebook at araw-araw naman po sumisili po ako. Ngayon may mga hawak kong kandila ang mga pasyente ko dito. Ito, ano naalan mo? Nelly po. Ha? Nelly. Isang maganda paliwanag, Nelly, ang aking bigay para sa iyo. Ayusin mo aking anak ang trabaho bilang sa pagpapamilya. Makikita mo aking ang anak ang maliwanag na landas at bigay ng Diyos na gantimpala sa iyo na hindi ka masyado nahihirapan, nakararaos ang biyaya ng Diyos. O, ano masasabi niyan? Salamat po. Bakit? Ano, ba't ka nagpasalamat? Kasi po, una po sa iyo Panginoon, wala po kay Mother pa rin. Kasi po, yung aking po nararamdaman, medyo bumitawan na po. Okay. Palakpak naman dyan. Ngayon, ikaw, anak, ano pangalan mo? Ano ba bigay sa ito? Ito. Isang magandang halimbawa, aking anak, ang pamumuno mo sa lahat ng buhay. Kasi kung hindi ka gagalaw, aking anak, ay gutom ang iiral. Pero pag ikaw, anak, ay pumasag at lumarga ang kanan at kaliwang kamay mo, ay may buhay na ang landas ng pamilya. Amen. Ina sa'yo. Anong sasabi mo doon? Bakit? Totoo ba? Opo, totoo po. O, ito sa asawa mo. Ano pa nga na asawa mo? Ricky. Ha? Ricky. Isang magandang liwanag kay Ricky. Ang lalaki ito ay manifest. Kaya kung medyo man na masakit ang sasabihin mo, iipunin mo muna sa puso mo at huwag ka basta-basta karaka-raka magsasalita. Kasi hindi siya kikibo sa iyo, pero may tamang salat ng puso. Kaya ito sinasabi ko na pipigil-pigilin natin at para maging maganda ang landas ng buhay ng pag-asawa, medyo ingat sa pagsasalita. Hindi nakakaputi. Ang masyadong mabilis ka masasalita, nasasaktan. O, ano sa'yo mo? Opo, totoo. Okay, ha? Ito, Itana. Ano pangalan mo? Ha? Christian. Pinabati kita, aking anak. Hanapin mo muna ang landas ng pamamaraan kung paano mabubuhay. Huwag kang mapabigla-bigla, aking anak, sa tawag ng tukso. Kinakailangan mo ng aking anak ang hanap buhay, biyaya kung paano mabubuhay. Madali aking anak pumunta sa taling buhay. Ibig sabihin, no, pag ikaw ay kumuha ng babae, ha? Iisipin mo na pagpapamilya na pa, you are too young pa. Kaya kung sakali man, laruin mo ang buhay para malaking mo ang lahat ng bagay. Siyempre, lahat ng diskarte gagawin mo dito para kung ikaw ay magpapapamilya. Kaya isang rosas, mabuti kang tao. Kaya lang aking anak, huwag ka munang pabigla-bigla sa larangan ng pag-ibig. O, nasa mo, totoo ba? Sagot! Sagot! Nakasagot mo. Bingi na ako. Anong pangalan ito? Ha? Angel. Angel. Isang magandang liwanag sa pagkabata. Siya, kapag siya may nagustuhan, hindi po pwedeng tanggihan hanggang hindi niya nasusunod. Nag-aalburuto iyan. Pero mas maganda ang maroon at matibay at marunong dumiskarte. Malakas ang loob, malayo, mararating. Yan, ano niya sa'yo? Ano pangalan mo? Ha? Jan Mark. Ito. Ang kanyang hilig ay mataas, malayo. Ha? Kaya ito, bukas makalawa pag ito siya narating niya ang daigdig kahit pigilin mo. Ang kanyang intensyon, hindi mabuhay sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Okay, natilan mo? Kaya isang pagbati po ng Mother pa rin na sa Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, na ipagpatuloy ninyo ang ating mga ginagawa, ang ating hanap buhay, ang ating pagbabago, ang ating pagtalunton sa magandang daas ng buhay. Kasi po, weather lang po ang ating pagkakataong buhay. At ang the best and the number one, ingatan niyo po ang inyong kalusugan, ingatan niyo din po ang pakikilahok, huwag po kayo masyado magtitiwala. Pagtibayin niyo po ang paninindigan bilang tao, na kung kayo may gagawin, huwag po kayo pabigla-bigla ng desisyon, parang wala pong pagsisihan. Alam mo, napakahirap ng gawang pabigla-bigla ng anumang pagpapasya. Ha? Sagot, hindi baling kumuha kayo ng opinion sa iba na yung utak ninyo, dagdagan pa ninyo, kung tama, sundin nyo, kung hindi naman wag. Kaya maraming po salamat at kayo, bumabati po ako sa mga nagpupunta rito na maligayang umaga, lahat ang nagpapala. Bye-bye. Salamat. Touch nyo kami. Picture na